Hello guys, shout out everyone. So nandito ako sa nakaupo sa sa labas ng Mother Price. So ayun, sinamantala ko na yung pagkataon na to na makagawa ng video na makakapagbigay ng inspiration para sa inyo. So yan, napakaganda kasi tumabi dito sa mga na to, sa mga puno na to, sa mga bulaklak ko. Parang nagkakaroon ako ng peace of mind. So ayun, meron lang ako ibibigay na konting tips para baka makatulong sa inyo. Baka naranasan nyo rin ang aking mga pinagdadaanan. So para meron po kayong idea. No? So I'm a single mom of twin daughters, 24-year-olds. So siguro shout out sa lahat ng mga single mom dyan na pinagdadaanan din yung mga pinagdaanan kong mga problema or paghihirap sa buhay. Yan, magbigay po ako ng tips kung paano po ako nakaka-survive, kung paano ko po na nakayanan ang lahat ng mabibigat na mga problemang pinagdaanan ko. So, since 2007 is single mom na ako ng aking kambal na anak na puro babae. So, ayun, sakitin yung aking dalawang anak dahil nga sabi nga nila basta kambal is sakitin talaga yung lagi na hospital, especially sa isang anak kong si Mary Joy na may sakit sa puso. Dati naman hindi naman siya na hospital totally ng katulad ng mga nakaraang buwan na sunod-sunod talaga, minsan 2 beses sa isang buwan pa inatake. So yun, then sinabayan din ng isang kakambal niya na biglang inoperahan ng on the spot sa kidney. Muntik nang pumutok yung kanyang appendicitis. So buti na agapan. Salamat sa Diyos at napakabait ng Diyos. Hindi niya kami pinapabayaan. So bago na operahan yung isang anak ko ngayon na nasa emergency appendicitis niya, meron na kami pinagdaanan ng malaking problema sa financial. So ang dami kong, kasi nagkaroon yung anak ko na yun na si Mary Jane is nagkaroon ng problema dahil nagkaroon siya ng girlfriend, ayun. Kasi tibo kasi yung anak ko. Ayun, nagkaroon siya ng girlfriend na medyo materialistic na nagkaroon siya na parang siya, nagsunuran siya, nabaon siya sa utang. So siyempre ako ina, walang magawa kundi tulungan yung aking anak. So yun, nagbayad ako ng mga utang niya, alak na binayaran ko. Nabaon kami sa utang kasi hindi ko alam kung saan yung dinala yung pera na yun. Na-shock na din ako. I'm not expected na mangyari sa buhay namin. Pero hindi ko pwede babayaan ng aking anak dahil ayun nga, siyempre tinulungan ko yung anak ko, ang dami kong binayaran. So then bigla pa siyang inoperahan. Ang bill namin sa hospital nun is 80,000 yung the spot na biglang operation. Mabuti na lang, mabait ang Diyos dito, pinabayaan kasi yung buhay niya. Tapos ito pang si Mary Joy, sunod-sunod din na hospital 2 beses sa isang buwan dahil umala yung butas niya sa puso. But God is good. Kahit sunod-sunod yung, minsan na hospital yung anak ko na wala kang kahawak-hawak na pera, hindi mo alam po saan ka kukuha ng pera na kahit pa-deposit nila sa hospital. Kasi yung anak kong si Mary Joy, hindi yun pwedeng nasa public hospital lang. Kasi kung sa public hospital yun, hindi na lang matitibok talaga yun dahil kulang sa aparato yung mga nasa public, tapos pabayaan lang. So kailangan talaga, at saka bawal sa kanya yung mainitan, kailangan na sa aircon. So laging private talaga yung hospital niya, saka yung doktor niya. Ayun, napakabait ng Diyos, dahil sa sobrang bigat man ang pinagdadaanan, hindi ko na alam po saan nakukuha ng pera. Ginagawa ko lang guys is nagdadasal kay Lord na tulungan ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos I always pray na God, please provide our needs. So ayun, lagi pinapakinggan ng Diyos ang mga dasal ko dahil merong tao na tumutulong sa amin na ayun, lagi siyang nandyan para sa amin na tinutulungan kami for our financial problem. Shout out to all my friends. Alan Lee, thank you for always there for us. You always save my daughter's life. So you already saved many times. So
Hindi ko na alam kung paano namin siya babayaran sa lahat na ng ano namin sa kanya, ng utang na loob at saka financial ano talaga na nahirap na namin sa kanya. So, pero nandiyan pa rin siya, lagi tumutulong sa amin. Kasi tinuturing niya na tunay na anak yung aking dalawang anak. Yan. I'm so blessed kasi nagkaroon ako ng kaibigan na katulad niya. Matagal ko siyang kaibigan since 2015 pa. So, yun. Tuwing ano lang yan, chat at saka tawag na ng mga anak ko sa kanya is nandyan sa palagi. Yan, ano nga pangako namin sa kanya ng mga anak ko na darating ang araw pag kailangan niya ng kami, nandyan din naman kami para tulungan siya o alagaan din siya tulad ng pag-aalaga niya sa amin kasi napakalaki talaga ng utang namin sa kanya. Then sa mga kaibigan ko rin guys, maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan ko ng mga YouTubers sa Team Puso, sa Team Biko at sa mga iba pang mga friend ko sa labas na nagbigay ng tulong pinansyal para sa mga anak ko sa pinagdaanan namin mga problema. Nandyan kayo, isang chat ko lang. Shout out kay Sir GM Stateside sa US. Maraming salamat sir sa laki tulong na binigay niyo. At kay Ma'am Aussie Life, kay Ma'am Nida Martinez, at saka kay Ate Nora sa Taiwan, kay Ate Ann, at saka sa friend ko si Catherine Alberto, kay Ma'am Erling Cares, kay Sis Real B Vlog, lagi nagbibigay ng tulong sa aking anak. Kahit nahiya na ako sa kanya kasi halos yata tuwing sahod niya nagbibigay ng tulong sa anak ko kahit pambili ng gamot. Kasi ang mahal talaga ng gamot ng anak ko monthly, iba pa yung inject niya sa heart niya, sa rheumatic heart. Na mahirap guys kapag may PWD na anak. Lifetime na gamutan na yan. So, yan, nakakayanan kahit, so yung ang laki na ng sinasahod ko, no? Pero lahat, kulang pa sa gagastusin para sa anak ko halos monthly nung wala nang natitira para sa akin. Pero alam ko na darating din yung time na makakaahon din kami dahil hindi kami pinapabayaan ng Diyos, napakabait ng Diyos. Alam ko may plano siya para sa amin. So sana sa mga katulad ko na dumadaan sa ganitong situation din guys, kapit lang kay Lord, kung may mabigat kayo pinagdadaanan, magdasal lang kayo sa Kanya kasi nandyan siya palagi makinig sa mga problema pinagdadaanan natin. Hindi niya tayo pinapabayaan. He's good all the time talaga. So, and then, lagi talaga may miracle si Lord kapag may hiniling ako sa Kanya. Nandyan siya palagi. Dinidinig niya talaga yung panalangin ko. So, ayun, and I'm so blessed na nagkaroon ng mga kaibigan, ng mga katulad ninyo na napakabait at saka napaka-generous. And then, salamat din to all my employers na generous din at saka understanding. Kahit sobrang pagod ng trabaho, mabibigat, kinakaya ko. Minsan gusto nang mag-give up ng katawan ko sa sobrang pagod, pero tinitiis ko lang. Tapos, dumating na yung time na many times na nangyari sa akin na parang naisip ko na gusto ko nang magpakamatay na lang, no, para matapos na yung problema na pinagdadaanan ko. Pero maraming mga kaibigan ko nagpapayo sa akin na at saka yung mga pamilya ko na lahat ng problema ay may solusyon. Tama naman sila na huwag natin isipin magpakamatay or mag-suicide dahil ang mga problema nga, tama nga sila na may solusyon. Tsaka nandyan lagi si Lord na hindi tayo pinababayaan. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana meron kayong natutunan na aral sa mga payo na sinabi ko sa inyo. Laban lang, walang susuko. Never give up. Okay? God bless everyone. Thank you for watching. Please subscribe and like, comment. Kung meron pa kayong gusto maitanong, comment na po kayo down below para masagot ko. Thank you so much. Sulo na yung ano kasi ito. Bye-bye everyone.